Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa Syudad Ninaga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga tuga barinaga po sa Indo, aldaw na Biyernes na ngunyan. At sa 7 ng bulan na Hunyo taon 2024, graray, yaong kami para iatod sa Indo ang mga baretang amay na sa Indo pong maantabayan ng sarabay sa mga kakamping radyo. Ini ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. Live kitang narigog sa 99.9 WEBFM Kamsur, halip po dyan sa Rinconada area. 99.3 KM Kakampi naman sa Partido area. Siripan sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Ang samuyang live streaming via FB Live sa pangarampugang bilog na puwersa kang Kakampi Network News. Halibarin sa studio kang Kakampi Kamsur sa Naga City. Para ko si Ken Palma sa Lado Teknikal. Ako po si Jun Bernas. Bahatod ka mga bareta. Ngunyan. Ini ang Kakampi Network News. Mga bareta ngunyan ay sa Lado Nasyonal. Bigla na uman mabawasan ang gastos ka mga parauma sa pagtatransportar kan sa mga produkto. Lawas sa mga linuli sa mga pinapatugdog na mga pantalan lalo naman sa Mindanao. Sa pagbariwas kang presidente ka na Pilipinas ning asistensya sa sa Ligos City, Davao del Sur, sinabi ni Presidente Marcos na pura sa mga farm to market road may mga ginigibo na ang tubalan asin na poblasyon port sa balita. Balot Mabila Port sa Balot Island sa Sarangani asin na Balungan Port sa Jose Abad Santos. Sigun sa Presidente, porsigido ang gobyerno na matabangan ng mga parauma sa Parte Mindanao na mapababa ang gastuson sa pagbiyahe kasi ng mga produkto pasiring sa mga merkado. Nakula man ang ginagastos ka mga parauma sa transport cost, kuliman sa mga problema sa pagbiyahe kan sa mga produkto. Kaya parati subot na dahil pa man nakakabot sa merkado, ubos na ang dilensya kan mga parauma. Mantinido pa magraray na apektado kang African Swine Fever ang 48 probinsya sa entero Pilipinas. Ini basado sa pinakauring report kang Bureau of Animal Industry. Nagluwa sa report kang National ESF Prevention and Control Program. Napiktado kang ESF ang 3 probinsya sa Ilocos, 5 sa Cordillera Administrative Region, 4 sa Region 2, Region 6, patinama sa Central Luzon, asin 4 sa Calabarzon, asin 3 sa Mindanao. Nasa 5 probinsya man sa Bicol Region, ang mantinidong apektado kang ESF, 5 sa Western Visayas, 3 sa Central Visayas, 4 sa Eastern Visayas, 2 sa Zamboanga Peninsula, asin Northern Mindanao, 5 sa Davao, 2 sa Soxargen, asin 5 sa Caraga. Gabaliman sa epekto kang ESF sa sinambit na mga reyon, sabi ka na Bureau of Animal Industry, iguanang 453 na syudad asin mga banwaan anyaon sa kategorya ning pink area o buffer zone. Sumikat naman sa 99 mga munisipyo. Anay deklara bilang yellow o surveillance zones asin paragos na binabantayan ka mga autoridad. Siniguro pa man kan ahensya na paragos sila nagikibuning mga paagi nakaling babantayan ng mga lugar sa enterong Pilipinas na salbado sa ESF asin babantinir na naepektado ang mga ini. Erot naman nagperma ang DA asin ang Department of Health nin sarong Memorandum of Agreement kung saan tatabangan ka Bureau of Animal Industry ang Food and Drug Administration sa pagdeterminar ka mga bakuna asin bulong na makakatabang sa mga tama na hayop sa Pilipinas, kabali na ang mga urig.
Nagplansar ang kampo ni Bamban Tarlac Mayor Alice Goding motion for reconsideration with urgent motion to lift prevention suspension sa Office of the Ombudsman kasugmang Hunyo 6. Sa sayang motion, sinabi ni Goo na sa pagi kang David and Hamilya Law Offices, dapat tanggalon na ang sayang suspension ulit bako man sumut makusog ang ebidensya para sa administrative offenses as iba pa mga akusasyon laban sa iya. Matandaan kan Lunes, Hunyo 3, kanisirarom kang ombudsman sa preventive suspension si Goo asin duwa pang lokal na opisyal kang Banban o kang Bamban sa raog ning 6 na bulan huliman sa sendang sinasabing pagkakaimbulto sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Ini kasunod kang isilangat na reklamo ning korupsyon kan Department of the Interior and Local Government DILG laban sa alkalde asin iba pang opisyal matapos sumut sindang dahil mag-utob sa sindang mga responsibilidad may koneksyon sa pagtato ng business permit sa Zone Yuan Technology Incorporated patiraman sa Hongqing. Alas 5:14 ang oras ngunyan. Nagpagirumdum ang Department of Health sa mga pet owners. Ibitaran ang pagadok o pagpapahadok sa sayo ng mga ataman na hayop aron kang ido asin ikos. Uliman sa peligro na pwedeng makuha sa laway kani dawa sila makunado. Sinabi ni Health Assistant Secretary asin spokesperson Albert Domingo na delikado ang laway na makabalyo sa tao aron kan mga kamros asing kagat hulita nagdadara ini ni nakakagada na rabies. Apora pa sa rabies, delikado man ang darang mikrobyo sa laway kan kang ido patilaman kan igos. Ang rabies may 100% fatality rate. Kaya delikadong peligrosong maray asin dapat na ipasipara sana. Importante na mahiling kan doktor o nurse sa Animal Bite Center o pinakaharaning hospital ang sitwasyon para maaraman kung kay puwanta wala din post-exposure prophylaxis o bakuna, hulita ang sintomas kani, pwedeng sumakat ng sagod sa 1 taon bago mahiling. Paglinaw niya pa, pwedeng maumayan ang lugad pero ang virus, luway-luway man. Depende kung gurano karayo sa payok ang kagat, asin pag nakaabot na sa utak, huri na ang gabos o kagadanan ang kakaabdan. Sa datos kan Department of Health mga tugag, may 169 na kaso ng rabies ang nairistro sa nasyon sa gudgang Mayo. 160 sa senda na gadan, bientras tantong inaarawan. Alistado kan siyam na iba pa. Masalang kauinin ng 13% sa 150 kaso na nairistro sa parehong panahon kan 2023. Pinakadakol na mga kaso nin rabies nairistro sa Soxargen, sinusundan kang Calabarzon, asinman Bicol Region. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Tulong law enforcement agencies ang nagkilala ng technical working group para sa kampanya kontra sa black market sale ka mga umboy online. Sa sarumpayag, sinabi ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Alexander Ramos na mga umboy ipinapabakal sa pagikan mga grupo sa Facebook sa kantidad na day mababa sa 30 mil sagod 2 milyones pesos basado sa datos kan Philippine National Police. Ang CICC, a National Authority for Child Care, asin ang Women and Children Protection Center kan PNP, nakikipagtabangan tanganing malitriminaran ang mga magurang, broker, asin iba pang impulto sa illegal na adoption o pag-aampon. Ang partnership ginibo sa closed door meeting ni Ramos, NACC Executive Director Janilia Ejercito Estrada, asin Police Colonel Renato Mercado, hepe kang Anti-Trafficking and Persons Division sa naram kan WCPC kan nagtalikod na Lunes. Sa pangyari, sinabi ni Mercado, dapat na bagong aktibong Facebook group na imbulto sa black market sale kapag umboy ang nasusog bilang kadagdagan sa duwang grupo na binisto na kang CICC sa parehong social media platform. Mientras tanto, ipinahayag ni Estrada na ang mga black market na ini nagpupuo naman bago presyon ng mga surrogacy o ang proseso kung saan ang sarong babae nagdadara si naghahatod ng sarong aki para sa sarong mag-agum o individual.
Nakapilar siya sa mga interesado sa pag-aampon ka mga aki na dapat sindang direktang magpasiling sa NACC imbes na maggamit ng illegal na pag-aampon. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya mga tugal, 18 minutos magalampas ang alas 5 ng pag-aaga. Balita halingon dyan sa lawas. Bids and Awards Committee, Asin City Procurement Office kan sinod ganaga. Iguanin admission na may lapses sa bidding process sigun sa investigasyon kang Oversight Committee. Report na yan haliki Maiko Garcia. Maiko. Ipinahid ni Konsyal Gay Labanal Gomez na iguaning admission and Bids and Awards Committee ang Asin City Procurement Office manugod sa mga lapses o gaps sa bidding process. Sa resulta kang primerong Oversight Committee hearing, kansangod ang paglungsod kanaga, nag-focus muna sinda sa mga infra projects. Iguanin pag-ako ang mga resource persons na may mga prosesong dapat nagibon alagad day nagibo. Nagluluwas na may gap of lapses kung saan nagtuga ang sarong staff kang City Procurement Office na igusin ng pinoforgo na kontrata maski kurulang pa man ng pirma kang 7 miyembros kang Bids and Awards Committee pati ng Hope o Head of Procurement Entity na si Mayor Nelson Ligacion. Apir pa kaya, dinadagos man giraray ang mga transaksyon maski kulang pang legal documents sa pag-aaram na ang iba, repeat transaction o dati nang nagsasagibo ng transaction sa Logan City Hall. Iyan ang naging sumada kang primerong aldaw kang investigasyon. Nayaon nga ni Presente sinda Anselmo Manyo kang City Procurement Office, City Accountant Ruby Singson, Budget Officer Frank Mendoza, Community Relations Officer Joan De La Rosa, asin si City Engineer Alex Canning. Salado man ka mga SP members. Di nagatindir si Boy Contra, Konsyal Badong del Castillo, asin sinda Konsyal Bidel Castillo, Konsyal Azon Peñaflor, pati naman si Konsyal Lito del Rosario, nagali man tulos, uli sa importanteng kalakaon kang LGU na kaipuan ng sayang presensya. Mientras tanto sinabi man ni Vice Mayor Nene de Asis na bakos sa naman sarong aldawang sindang gigibo na inquiry kung kaya igwa pa man na naka-schedule sa semana sa June 14, June 19 asin 26. Dangan inabisuan naman ng SEPIO na mag-live stream tanganing mainformaran ang publiko. Para sa Kakampi Network News, Maiko Garcia, Kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Operator ng Heavy Equipment duman sa Iriga City, arestado huli sa kasong pangmamaltrato. Report, Aliki Junel Cuba. Junel. Arestado kan mga miyembros ng Philippine National. Teka Junel, ayusin natin sa imong signal para malinaw sa imong ipapaabot na report. Bandang alas sa isa, 5 rin pagkakasa duman sa zona sa isa para kay Santo Domingo sa Iriga. Anda tracker team na Iriga City Municipal Police Station. Iyo anak ng sa pag-aresto sa suspect na bistong secret Friday Alio sa Mayagoma sarong heavy equipment operation representative na sa isa para kay Santo Domingo, Iriga City. Sa pahagiman na mandamiento de arresto na bigla paluwag na korte ang suspect na atuban ng kaso ng pagbalda sa Section 5 Paragraph 8 o ang Republic Act 9262 ang pinag-aapos na Violation Against Women and Children Act o ang pag-aabuso ng minor de edad. Anasampit na suspect matapos na ramaraan bigla basahan yan sa mga direkto sa ladukan konstitusyon ng Republika ng Pilipinas. Iningon yan ang nakakulong sa ipartirakan pulisya sa Banuan o sa siyudad na Iriga, ang Iriga City PNP asuman ang opisina na korte nagbayad na piling makapagsiyansa sa kantidad na 6 pesos ang suspect para sa kanyang temporaryong libertad. Para sa Kakampi Network News, General Cuba, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang alas 5:22 ng pag-aaga. Balik kita sa iba pang detalles ng mga bareta ko dyan sa Lado Nasyonal.
Tinawan linaw ni House Committee on Human Rights Chairman asin Manila Representative Bienvenido Abante Jr. na mayong pagkaaram ang International Criminal Court o ICC sa ginigibong investigasyon kang komite sa kaso kan subot extrajudicial killings sa raram kan administrasyon kay ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sigun kay Abante, sa public documents ang mga testimonya ka mga partidaryos kang biktima na dawa subot ICC pwedeng makakuha ning kopya sa pagiling formal request. Dagdag niya pa, mapapadalagan man sa iba pang investigating group ang report kang committee para sa dagdag na informasyon sa pagkabaragos kang investigasyon sa EJK kan dating administrasyon. Mientras tanto, ipinahayag pa ni Abante na gusto niyang pabayaan na magtaram ang ebidensya taganing batawan hustisya ang mga nagadaan na simbiktima kang gera kontra illegal na droga. Lampas 32,000 na dating benepisyaryo kang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Peace ang nakapagtapos na sa koleyo punkan na 2016 hanggang na karagtalikod na Abril 30 kunya na taon. Asin 82 ang magna cum laude. Ini sigun sa payag kan Department of Social Welfare and Development kasugba. Sinabi ni Assistant Secretary Irene Dumlao na sa ibang mga naggraduar may iba man na mga nakakuha ng onra. May 49 man ang nakakuha ng harlangkaw na score sa 6,000 na graduate na nakapasar sa Banabibang Board Examinations, asin na nagkapira mga engineers, teachers, architects, asin midwives. Mientras tanto, piglansan ang programa karakterikod na 2008 bago na napapusugan 2019 sa pagi kang Republic Act No. 11310. Sigun kinumraw, katuyang kang programa na maiangat ang pagbuhay kan mga triyos na pamilya sa pagiban kang mga programa sa edukasyon, salud, asin nutrisyon, sa pagiban kang conditional cash transfer sa mga kwalipikadong beneficiaryo. Tinanggal na kan Philippine National Police ang pagtataon ng police security sa inapod ng mga rich and famous o very important person sa nasyon. O, kung mahiling ka mo yung mga pulis na nagkaparaalalay sa mga personalidad isumbong nindo. Sigun ki PNP Chief General Romel Francisco Marbil, ini ipapauto bilang bagong pulisya kang PNP ulit na nagagamit lang ini sa pag-moonlighting kan mga pulis. Sigun saya, bakong trabaho kang pulis na magtaon ng VIP protection, dawag isayman, hulitaan sa indang responsibilidad, pagserbihan, asimpurtihiran, namanuan, asin ang mga mayong banta sa indang buhay. Tinawandong pa ni Marbil na solamente mga Police Security and Protection Group o PSPG lang ang pwede magtaon ng seguridad sa mga ini, asin bako ang kung ano-anong unit kan PNP. Mientras tanto, para sa mga taong may darakulang banta sa sedang buhay, pwede man sumut magtaon ng seguridad ang PNP sa mga harangkaw na opisyal kan gobyerno. Alas 5:25 ang oras niya tungon. Gadan ang anum na parasira matapos na masuluan sa indang motorbangka sa Naga City. Yan duman sa probinsya kan Cebu. Sigun sa Philippine Coast Guard, igwang anum na mga parasira ang sa indang naiserbar kung saan nasaro sa mga ini nasa kritikal na kondisyon sa ngunyan. Daling kasarong cargo vessels ang pangyari na sindaman sila nagkapod sa Philippine Coast Guard. Tulos man nasigbo ang kalayo matapos na nagkapirang oras. Ipinahayag ni PT Officer First Class Joel Baring, Commander kan Naga City Cebu Coast Guard Substation, alis sa Gilutugan Island sa Masbate ang baruto o ang motorbangka karakterikod na junto asim pasiring sa Cebu para magsira alagad saro sa duwang makina kang motorbangka ninda ang naraot. Mientras tanto, pigiligiran kang boat captain na si Mark Anthony Suliano na may sindang mga dinamita asin mga pampasabog. Nagkuraba sanaan sa indang mga darang krudo, mga gamit pang sira asin sarong tangke ng liquefied petroleum gas. Paragos inaaram ka mga autoridad ang pinakakausa kada sa bit ng pagkasuro kan motorbangka na nagkausa ng pagkagadan ng anom na parasira. Ang pinadong Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC-CC
na dipisil tuldukan ang problema kang Pilipinas pagabot sa Philippine Online Gaming Operations o POGO sa mayong makusog na patakaran ang gobyerno laban digdi. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni PAOK-CC spokesperson Dr. Winston Jan Casio, nasa kabilugan 402 na POGO na nag-oopera sa nasyon, nasa sangkatos pa mang ginaridigdi ang operational. Sa sinabitang bilang, 4 pa lang ang naipasarado nila kung saan duwaligdi yaon sa Pasay City, sa Bamban, Tarlac, asin ang pinakahuri sa Porac, Pampanga. Sigun Kikasyo, dahil naaram kung sagkod nyo arin nila kayang isustain ang mga operasyon laban sa kadakol na pugo sa nasyon. Sa kunyan, inabot na rin 5 simana ang silang case build-up. Asin sagkod na matapos ang operasyon, inabot din 2 bulan ang proseso. Katakod gani, ipinapabaya ninda sa chairman kang komisyon na si Executive Secretary Lucas Bersamin ang desisyon kung itutulod ang rekomendasyon na irekomendar kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagos ng ipagbawal ang pugo sa Pilipinas. Kinukonsulta na subot ni Bersamin ang iba pang gabinete dapat digdi alagad mientras mayo pang desisyon idadagos sa sarakan PAOK-CC ang maiwasan operasyon laban sa mga pugo hub sa nasyon. Tulo sa dapat na Pilipino ang nagtutubod na greatest threat o matinding banta sa Pilipinas ng China. Inibasado sa resulta kan tugon ng masa survey kang Okta Research na ginibo ka nagtarikod ng Marso taong 2024 kung saan nagluluwas. 76% ka mga Pinoy ang nagsabi na banta ang China sa Pilipinas. Pero medyo mas mababa ini kung ikukumpara sa 79% kan Disyembre taong 2023. Nasa ikalawang pwesto man ang Russia na may 9%. Pinasunod ang North Korea, Pakistan, Japan at Saudi Arabia na may tiga 2% na 10%. Nasa 5% man ang tutubod na mayong banta o mayong nasyon na pwedeng magkulog sa Pilipinas. Sa survey na mayoriya sa mga nagboto na China ang banta sa Pilipinas, mga residentes ka National Capital Region 86, Balance Luzon 77, Visaya 73, asin Mindanao 71%. Giniba ang survey sa 1,200 na respondents. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko na mga tubag. Eksakto na alas 5 ng pag-aaga. At yan po mapalago sa mga bareta sa Kakampi Network News. Oy, biyernes ngunyan. Bako pa ngunyan long weekend na. Next week pang long weekend. Sa 17, 18, yan. Pero sa sunod na simana mga tugang, Pizza 12, official holiday ta Independence Day. Paano di mga holidays ngunyan ang bulan kan June? Ano? Uli ka mga deklarasyon. National holiday as in local official holiday. Dito po sa Naga City, 18, pwede niyan Kanaga. Foundation anniversary o charter anniversary kan Naga City. Kita po para gusto ng tabayaran. Good morning sa mga nakaantabay ko dyan sa 99.9 WEBFM Kamsur. Diyan po sa Rinconada area. Marinaaga man sa mga nakaantabay sa Muya. Yan po sa 99.3 sa KM Kakampi Partido. Asin sa mga nakatutok sa 91.9 BBS FM. Pati naman po si mga nakaantabay ko dyan sa Payka sa Muyang FB Live sa mga account kan sa tuyang mga kakamping radyo. At yan po pala ang tabayaran ang full coverage kan mga kakamping radyo. So pa sa mangyaring pagbisita ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Maabot na naman mga tugang sa tiyan sa Camarines Sur si Presidente para po sa importanteng okasyon, para po sa mga parauma, mga mesadiri ng daga hindi po sa laog ng probinsya kan Camarines Sur. Babalik kami sa iba pang mga bareta at yan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Mas nang dyan, alas 5:40 nin pag-aga. Jumbanas, labas. Kakampi mo. Balik kita sa mga bareta ko dyan, bareta sa Lado National pa. Aminado ng Department of Labor and Employment na mayo pamalinaw na kasunduan sa pagkuntaran ka mga empleyado padraman o sa ibang bareta niya tungkol dyan sa Lado National.
Binabang pagsubot kang presenteng versyon kang absolute divorce bill na inaprobaran diba sa Kamara ng Representantes ang deklarasyon ng 1987 Constitution ng kasal sa banal na social institution. Ina ang opinyon ni retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuña sa sarong press conference katakod sa kontrobersyal na propostong lay na may katuyan tugutan na mga mag-aragom na ibasura na o halian na ning kusog ang sa idang kasal. Nakapanaman kaya sa Article 15, Section 2 kan Konstitusyon ang kasal sarong inviolable social institusyon na pundasyon kang pamilya asin dapat na protehiran kang Estado. But sabiyon kan inviolable susog kinati nga si Justice Ascuña dahil pwedeng hiroon o balgahon o dagos na tunawon. Alagad, bilang biyembro ka 1986 Constitutional Commission, ipiliwanag kan dating Associate Justice na bakong original na intensyon kan sinambit ng probisyon sa konstitusyon at ipagbawal ang dagos na diborsyo sa Pilipinas. Inibasado man sa laging simbag ni Atty. Chito Gascon ang proponent kan nasambit ng probisyon sa laging mga deliberasyon. Kaya but sabiyon, pwede subot magkaigwaling absolute divorce sa kondisyon na dahi kani mabalga o mararaot ang marriage como social institution. Pero tinawan doon ni Ascuña na malinaw sa proklamasyon kan 1987 Charter ang pamilya sa rong pundasyon ka nasyon na sa rason kung tano dahi nagiging lay ang propostong diborsyo sa nasyon sa mga nakalis na taon. Matandaan, inaprobaran kang House of Representatives ang House Bill number 9349 o ang Absolute Divorce Bill sa ikatulasin huling pagbasa ka nagtalikod na Mayo 22. Mientras tanto, sa presente, solamente ang Pilipinas, pati ang Vatican City, ang mga nasyon sa enterong kinaban na mayong nagdadana na divorce law. Dahil pa manggiraray magkipaggera ang Pilipinas sa ibong kan mga kinakampang na banta gikan sa luwas ka nasyon. Ini ang siniguro ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ibong kang o sa tubangan kan tropas kan Philippine Army 10th Infantry Division sa sayang pagbisita duman sa Davao de Oro. Kinabandong ng Presidente, nung ka magkipaggera ang Pilipinas, daw akisay man asin mayong gustong laugon kundi ang defensive sana asin didipinsahan ang Pilipinas. Siniguro pa ng Presidente na ginigibo gabos kang gobyerno as militar para masiguro na may kapasidad ang gabos para makagibo o magibo ang mandato kang kada saro asin maipromote ang seguridad kan teritoryo kang Pilipinas laban sa anumang banta. Inaalok pang kang Presidente ang mga soldados na maging tagataho ng katulungan sa pagidin na pag-ingkanyar sa mga komunista na dagos ng magbalik loob sa gobyerno. Ninuli sa pagbabawas ng taripa sa mga imported na bagas, pigadauman, mababa ang presyo ng bagas din sagod sa 6 pesos sa maabot na simana. Inala pag-urulayan sa sarong taripo na ipinapod mismo ni House Speaker Martin Romualdez. Napikatindiran ka mga opisyal kan Department of Agriculture, Department of Trade and Industry, Bureau of Customs, as mga representantes kan mga darakulang mall sa Pilipinas. Sigun ki Romualdez, naglaom siya na mamatian ang epekto kan pagbaba sa presyo kan bagas huliban sa pagbawas kan taripa sa masunod na bulan kan Hulyo. Kalkulasyon kan DA patiraman kan DTI, baba ng 5 sagod 6 pesos kada kilo ang bagas ninhuli sa tariff reduction. Mientras tanto, pinakalma ni Romualdez ang gandalan kanagkaperang farmer groups na baka mag-urusman ang imported na bagas sa nasyon huliban sa pagbawas kan rice tariff. Dagdag pa, target ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. may baba ang presyo kan bagas sa urog na madaling panahon. Ini ang Kakampi Network News. Alas 5:45 ang oras siya itong kunyan. Balikan tayo mga balita hali sa lawas. Sarong-harong sa Manuel. Report na yan. Aliki Mike Gravito. Mike! Dagos pangunyan na pinag-iimbestigaran kan mga kamuhan kang Bureau of Fire Protection dyan sa Manuan kan Libanan, Camarines Sur ang nangyari nga kasulo sa sarong residensya dyan sa Barangay Bagong Bayan, Manuan kan Libanan.
Sa report gikan sa MDRRM Libmanan pasado alas 5:30 nin hapon kasudma kana basag na sanang magkalayo ang sarong residensya kanday panapapangaranan ng pamilya kung sa intulos na nagkasaribot ang mga residente asin nag-apod sa patura kada Bureau of Fire Protection. Pasado alas 5:31 kana tulos na makadalagan ang bombero o ang fire truck kana BUFP dyan sa Banuan kan Limanan asin duman pinagtarabang-tabangan na sigbuhon ang nagbungkaras na kalayo maging ang mga tauhan kang MDRRMO sa Banuan kan Limanan sa pamamayo ni Doc Romel Apahardo ang nagtabang naman sa mga bombero kan BFP Limanan tanganing marikas na mapundo ang kalayo sarong oras. Ang nag-agi kan maideklara na fired out ang nasambit na kasulo ang mga autoridad sa Banuan kan Limanan ang nagtarabang-tabang tangani man ayuson ang flow o ang bulos kan trapiko kung sa nagkaigwa ni na dikit na pagkagurbot kani ang kasurekuan ang tulos man na pinagapalsok ang supply kan kurente ayan tanganing malikayan na dain na maglako pa ang kalayo sa kunyan mayo pa ni na pinagpapaluwas na formal na investigasyon asin report ang BFP dyan sa Banuan kan Limanan Camarines Sur katakod sa nangyaring kasulo kan sarong residensya. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Mientras tanto, Naga City Police Office lalo pang pigistriktuhan ang pagbantay sa mga luwas laog dyan sa Sagrada Familia sakop ng Barangay Piña Francia kan Siyudad Canaga. Labistadong tataga ng illegal na droga sa laog kan siyudad. Baretang yan, haliki Maiko Garcia. Maiko. Istrikto ko niya na Naga City Police Office sa mga nagduluwas-log sa kontrobersyal na Isla Season, Sagrada Familia, sakop kang Barangay Peña Francia, Siyudad Canaga. Yan ang kinumpirmar ni Police Staff Sergeant Roberto Aguilion, ang Deputy Spokesperson kang NCPO, Susuki Aguilion. Ginigibong niya ng pag-istrikto sa mga naglalog sa lugar na daiman identified na taga-isla. Yan basado sa mandato ni Police Colonel Erwin Rebellion. Pati na ang mga food delivery riders, asin Shopee Lazada, chinecheck kung kisay ipapadara o kung talagang lihitibog nagdi-deliver talaga. Yan tanganing mabawasan ang insidente ng barakalan ng droga sa lugar. Paliwanag kang tagapagtaram na ang sidang lakdang para man sa mga residentes. Unfirman subot na kamiling nakaistar Sagrada Familia involved na tulo sa droga. Apira kayan, nakalinyada naman ang police community-related activities kang NCPO sa mga residentes kang Sagrada Familia. Marumduman, nakanagtalikod na Lunes, nilansar ang pagbubukas kang substation kang PNP Naga sa nasambit na lugar. Para sa Kakampi Network News, Mike Garcia, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Oras ko dyan mga tugang alas 5:49 na po ng pag-aga. Sa iba pa mga bareta niya tungkol yan, bareta pa sa lado nasyonal. Pigdududahan ka sarong senador na may mga tao na sagod sa korte ang mga pugo sa nasyon. At ako naman hindi kang posibleng leak sa pagsakyara ka mga otoridad sa pugo sa Porac, Pampanga kung saan na naguluwas na naturugan ka mga dayo na empleyado naman ang welfare check na gigibon ka mga enforcers matapos na makaresibin ng reklamo dapit sa human trafficking pati naman prostitusyon. Sigun kay Senador Win Gatchalian, basado sa impormasyon na sayang naresibi ang Lucky South 99 na may seating capacity na lampas sa 1,000 agents. Buong sabihin, nasa 1,000 ang mga trabador sa sinambit ng pugo pero nasa lampas 150 sana. Ang nadakop ka mga otoridad asin nagharali ang kadakol sa mga foreign nationals bago pa nakaabot ang mga law enforcers. Posible subot na may nagtip na ning informasyon sa mga operators kampugo kada magplansar ang Presidential Anti-Organized Crime Commission ning search warrant sa korte kaya nagdurulag ang mga nagatrabaho duman na dayuhan. Huli kani, nagtutubod ang senador. Nabakulang sa law enforcement agency, igwang kabuan o tao ang pugo kundi maging sa mga judiciary, igwang mga mata asin talinga. Pero grabe ang kwarta sa pugo, ano? Oras ko niya matugang igwana kitang
9 minutos antes magabot ang oras na alas 6 ng bagaga. Duman sa Bulacan, gadan ang tulong minoridad matapos tamaan ng kikilat sa Pulilan, Bulacan. Nagkakawat sa luwas sa raman kasilang harong ang mga magpirinsala sinda Rexter Enriquez, 16 anyos, Roxanne, 12 anyos, asin April de la Cruz, 11 anyos, kan biglang magbagunas sa makusog na oran. Istorya kasilang sarong pinsan na nakasalbar na si Mark Salazar, nakakubaran sinda sa makusog na kikilat, asin kang hilingon niya, nakahandusay na ang mga biktima, asin nag-aaraso pa. Dinara pa sa ospital ang mga biktima, alagad dahil nakaabot ng buhay. Sigun sa Pag-asa, pwede nagadan ng mga biktima huli sa silapong ground current. Pinapalikay kang Pag-asa ang publiko na bagi-balikay sa pagparigo sa oran, lalo na kung labo-labo ang kikilat. Uyapan sa rong bareta, sa rong obispo asin sa rong padi ang sinasabing nagkakurulugan sa laugan sa rong simbahan sa gagalangin Tondo, Manila kan nagtalikod na Biyerkules. Ninuli sa nagkatarang isyo na nakuanan kan CCTV. Sigun sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, nagkagawanin na ipakakaintindihan sinda Novaliches Bishop Antonio Tobias asin Father Alfonso Balesa kan St. Joseph Paris sa gagalangin Tondo, Manila kan Biyerkules. Sa reklamo ni Father Balesa, pinurbaran siyang tiklukon ni Bishop Tobias sagud sa matumba siya. Duda niya, napag-initan siya asin pinapahali sa parokya huli sa gilibo niyang akusasyon dapit sa korupsyon kan ibang padi. Pero sabi sigun ki Father Reginald Malikdim, Vicar General Archdiocese of Manila, pinupurbaran man sila ni Bishop Tobias na pakalmahon si Balesa sa pagbalingaw kani matapos na tanggalo sa pwesto. Tinanggal sumot si Balesa sa parokya huli sa dahil pagsunod sa kasuguan ni Manila Archbishop Cardinal Jose Advincula na magpasalaram sa counseling huli sa sayang unstable personality. Bago ibinugtak si Father Balesa sa sinambit ng simbahan, may kondisyon ang Cardinal na kaipuan kaning magpasalaram sa nagkapirang renewal program na makakatabang sa sayang pagkatao na sigon sa saya may history of defiance si Father Balesa. Punkan Hunyo 5, suspendido na sa paggamit ng Presley faculties si Father Balesa. Ang biro pati simba nagugurulukan dahil magtumang sa obispo. Palagos ang rikas kang pagsakat kang presyo kang mga parkalon karing bayo asin naireslo kan Philippine Statistical Authority ang inflation sa 3.9% halis sa 3.8% kan bulan na Abril. Nagluya man ang pagmahal sa pagkakan asin inumo na iyong pinakamagabat sa bulsa ka mga tao. Nakarangkada man ang pagmahal kan transportasyon asin ang paglangkaw kan babayadan sa kuryente pati naman gas asin krudo. Mientras tanto sumikat ang inflation kan transportation sa 3.5 pagkali sa 2.6. Mientras tantong naglikas man ang inflation kang housing, water, electricity asin gas sa 0.9% halis sa 0.4%. Sigun sa PSA, nagluya ang inflation nin siyam na 7 kategorya alagad dahil ni bastante para mapaluya ba ang inflation. Mientras tanto dahil man naghiro ang inflation sa mga gamit sa pag-irahay ng harong, edukasyon asin financial services. Pinakalangkaw ang inflation sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na nasa 5.10%. Alagad mas mababa ini kaysa sa 6.3% na naireslo kan Abril. Pinakababan ang inflation sa Ilocos Region na nasa 2.3% sana, halis sa 2.4% kan nagtalikod na bulan kan Abril. Sa National Capital Region, sumirakat ang inflation sa 3.1% pagkalis sa dating 2.8%. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya mga tugang alas 5.55 nin pag-aga. Lampas sa 9 bilyones pesos na kantidad ng illegal na droga na nakumpistikan kan Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA halisay na mga operasyon ang dagos ng Rinaot duman sa Trasi Martires, Cavite. Sigun sa PDEA, may gabat na 2,435,619.8626 grams ang mga illegal na droga na kinabilangan kang 1.2
gramos o 1.2 milyon na gramos ning shabu, 720,000 gramos ni marijuana, asin 359,000 gramos nin ipidrin. Piglino Kapiria nakabali sa rinaot sa 1.2 toneladang shabu na nakumpiskar o 1.2 toneladang shabu na nakumpiskar sa barangay Pinagkurusan, Alitagtag, Batangas, kalagtalikod na Abril 15. Paliwanag ang PIDEA, sinulo ang mga illegal na droga sa Integrated Waste Management Incorporated, Barangay Aguado, 13 Martires City, Cavite. Asin na basado ni sa kasugang kang korte. Naging testigo man na mga representante sa Department of Justice, Department of the Interior Local Government, Barangay Aguado, 13 Martires City, Philippine National Police, as iba pang law enforcement agencies, non-government organization, asin mga biyembros kan media. Tinawandong ng PIDEA daan tulos na pagraot asin pagsuro sa mga nakumpiskar na illegal drugs para man sa kapanatagan kang publiko na i-recycle o ang pagduda na baka i-recycle sa naman ang mga ini. Mientras tanto, udok sabot na inako ni Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro si bagong Defense Attaché of Brunei Darussalam to the Philippines, Lieutenant Colonel Susana Benti Haji Anten, sa introductory call kani sa DND Quarters kasugma. Liwat na ginirumdum ni Secretary Teodoro ang importante papel kang Brunei Darussalam sa pagkamtan kampang haluy na katuniyungan asing pag-asenso sa Mindanao kasunod ka duwang adlaw na state visit ni Presidente Marcos sa Brunei kanagtalikod na Mayo 28 sa 29 ngunit na taon. Pasado man sa pagmaigot para mantineron ang estabilidad at implementasyon o pagkapasenso kan Bangsamoro Autonomous Region ni Muslim Mindanao, nang isubaro ang sekretary sa Brunei Darussalam para sa pagtataw ning mga oportunidad sa edukasyon para sa mga imam kang Armed Forces of the Philippines para isabuhay ang katukduan sa banal na Quran, labanan na ang radikalisasyon asin ang violenteng ekstremismo sa nasyon. Mientras tanto, kadakol na mga homeres sa Pilipinas ang mayong trabaho kaya nagsaangat ng proposed ng list si Senador Amy Marcos tanganing gibuon na kaya-aya sa sainda ang sektor kang agrikultura. Isinangat ni Marcos ang Senate Bill number 180 para man sa pagbukna ng Young Farmers and Fisherfolk Challenge Program asin ang Young Farmers and Fisherfolk Challenge Council. Paliwanag ni Marcos, katuyuan kan sa iyang proposto na matawan solusyon ang mga problema kan mga homeres sa mga warang lugar asin na mainganyar sinda na maging parte sa mga programa para sa ika-akasinso kasi ng lugar. Gusto man subot na maalok ang mga homeres na magkuha ng mga kurso o mag-eskwela na may koneksyon sa agrikultura tanganing maging parte sinda sa pagkakaigwa ng seguridad sa pagkakanserasyon. Maging benepisyaryo benepisyaryo kang programa ang mga parauma asin para sira poon sa 13 sa good 30 anyos. Maging partibang kang programa ang nagkaperang ahensyas kang gobyerno, maging ang sanggunang kabataan sa mga barangay. Sa mga ultimong bareta niya ito kuya Batugam, bareta pa manggirari sa lado nasyonal. Papakusugon pa kang gobyerno ang porsa kang Armed Forces of the Philippines sa pagi kan na mga bagong kagamitan, training as iba pa mga kanagdagan para sa pagiging epektibo kani. Inian pigpromesa ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagbisita sa tropas kan Army's 10th Infantry Division sa Mawab, Davao de Oro, kasugma. Sabi kang Presidente, importante mapakusog ang kakayahan kang puwersa militar mientras nasa transition kang internal operations pasiling sa external defense posture. Nabawasan naman subot ang panlaog na banta kaya dapat man hampangon ang panluwas na mga banta kasi magamit ng sarong estratiya kaya ginigibo kang gobyerno asi military commanders ang gabos tangani magkaigwaning kapasidad ang puwersa militar.
Sa ultimong balita sa Radyo Nasyonal, luminangkaw ang bilang ka mga Pilipinong tambay umayong trabaho kan Abril ngunya na taon. Sabi kan Philippine Statistic Authority Chief as National Statistician Claire Dennis Mapa, nasa 2.04 milyon ang mga Pilipino na 15 anyos pataas ang edad ang mayong trabaho na masalangkaw kumpara sa 2 milyon kanang talikod na bulan kan Barso. Sabi ni Mapa, ang pagdakol kan jobless Pinoy, epekto kang El Niño phenomenon kung saan tinamaan na maray ang sektor kang agrikultura. Masabawa man ang year-on-year unemployed kan Abril kumpara sa 2.26 milyon jobless kan Abril taon 2023. Nagbawa ang bilang kang employed individuals kan Abril kan makapag-risto ng 48.36 milyon employed kumpara sa 49.15 milyon employed kan nagdalikod ng bulan kan Barso. Mientras tanto, sinabi man ka National Economic and Development Authority, nagkagawa rin paglangkaw kang bilang ka mga middle-skilled occupations na subrikat sa 1.3 milyon as in full-time employment na nasa 6.1 milyon. Ini ang Kakampi Network News. Oras lang niya matugang 2 minutos magkalampas ang oras na alas 6 ng pagkaga. Mapanagos po mga balita sa Kakampi Network News. Kunyang pong Friday. First Friday parang kunyang kan June. First Friday kan June, June 7, 2024. At yan po sa tayo mga kaibaran ng mga balita ang iatod ka mga Kakamping Radyo, halis sa ringkunada sa paikan DWEB FM Kamsur. Mga balita magali sa KM Kakampi dyan po sa Partido area. Asin mo mga balita ang tinipon kan BBS FM sa Naga City. Tigdi lang yan sa mga baretang amay na antabanan sa labay sa mga Kakamping Radyo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ini ang Kakampi Network News. Imbagaga. Parang sila sa mga balita sa Kakampi Network News sa oras na ini. Uwi na po ang balita ng hatod ng mga Kamping Radyo. Elot maghalid niya sa ringkunada area sa kaikan DWEB FM Kamsur sa tuwing kaibalan duman. Dero Dicena, Benny. DWEB FM Radyo Ringkunada Kampibo Network News. Abalus June, sa Italios kan mga barata, halidin sa DWB Kamusuran, radyong kaibigan mo na kakambi mo pa, pinalayugan nila bilabing pasasalamat ni Mayor First Simbulan, kan lukalagabar kan banuan na nabuaan mag-aramang, sindag Governor Luigi Villaferte, Congressman Elry Villaferte, asin Congressman Mix Villaferte, ini matapos na dalahon sa banuan na nabuaan serbisyong Kaferte, magigarumduman na serbisyong Kaferte, panagos na naglilibot-libot sa mga banuan na digdi sa tuya sa probinsya ng Camarines kay Bansa Rinconada. Asin sa banuan na naba, nagkaigwan ng schedule na abot hasta sa petsa 12 kang presenteng bulan na Hunyo. Nasabi ng serbisyong Kaferte digdi sa banuan na naba, ang bali papakinabangan kan mga residentes kan mga barangay kan San Francisco, San Miguel, Aroaldao, Dolorosa, Duran, Inapatan, Salvacion, Caycato, San Roque, Poblacion, San Roque, Sagmay, Asinman, an San Vicente, Ugbon, matatawan ng serbisyo medikal, an mga senior citizens at mga PWDs, asin ay itong iguanan and maintenance medications na aral daw ang pangangaipo. Sigun Kimer Simbulan, dakulang tabang, ang serbisyong Kaferte, urog na, pagabot sa iso kang salud sa mga taga-Banuaan na nabwa. DWEB FM Radyo Ringkunada Kampibo Network News. Sa iba pa detalles kan mga barenta sa lado lokal, official lang nagsimbag ang Commission on Audit na nakabase sa Banuaan na pili sa surat imbitasyon kan sanggunang palunsod kan siyudad din Iriga na nagsasagibunin legislative inquiry na naghahagad naan sa Indang State Auditor 5 Audit Team Leader na si Vivian Claveria mag-aparasir para klaruhon ang nagkaparoon mga kaaputan urog na sa pagkaka-aprobar kan mga questionabling dokumentos na isinumiter kay kan dating administrasyon ni Madal Alfilor para sa pag-liquidate kan kantidad 53 milyones pesos na sinasabing ginastos pambakalin mga abono o siniba pang farm inputs na yun pinakaisa sa gingibong legislative inquiry. Pinadaran kaya ng surat imbitasyon ng COA para tuloy si Claveria na personal na mag-aparasir para masimbag ang mga kaputan na may relasyon sa nasabi ng issue.
Sa surat na ipinarakan Commission on Audit sa sanggunang panglusot ng siyudad din Iriga na binasa mismo ni Vice Mayor Edsel Serrano de Mewat, sinabi kong COA na daininda mapapaunran ang sirang na imbitasyon, hulitan sa indang mayor na opisina, nagpalawas din COA Memorandum Number 1990-634 na klarang minasugo sa kabusindan mga auditor na de magatindir ng mga meetings o mga deliberasyon na ginigibukan manahimento ng mga audited agencies kay bana ang pagpapalawas ng mga rulings o opinion sa mga issue na pinag-uurulayan na may penalidad na administrative disciplinary action kontra sa napasalang auditor. Kaya ninhuli kani, din na pwedeng paunran na nasabi ng imbitasyon kan Committee on Bank na pinapamayan ni Vice Mayor de Mewat. Ninhuli kani tinawang doon ni de Mewat na maayos sindang nagigiri mo sa siring na pagsayuma kan COA sa pagpaunra sa sindang imbitasyon. Sigun sa Vice Alcalde, mayo kaya sindang inapod na contempt power. Again, wala tayong ngipin sa mga ganito dahil unlike the Congress, the Philippine Senate, the Philippine Congress House of Representatives, the judicial branches, we have no contempt powers kapag ka-inisdab tayo natin nagagawa. Unlike sa Senado, sa Kongreso, kapag maimbita ka na masumpina ka, if you refuse to appear, pwede kang ipa-aresto nila. Tayo wala niyan. So wala tayo magagawa nito. Parte kan mga naging payag ni Vice Mayor Edsel Serrano de Mewat. DWEBFM Radyo Rinconada Kampibo Network News. Yan ang mga barata halidig sa DWB Kamsur. Ini ang salit sana si Benny Decena. Good morning. Thank you very much mga barata dyan sa DWEBFM Kamsur sa Rinconada. Kakampi Network News. Kakampi Network. Alas 6:13 ng oras siya tungkol dyan. Isunod na mga barata halid naman sa partido sa bahay man kang KM Kakampi Partido. Kaya barata naman si Rene Aurelio sa Partido. KM Partido Kakampibo Network News. Mabalo sa kakamping Juno yan katripunan kan mga barata gikadigdi sa KM Kakampi Partido. Porsigido ang nasi Roma Municipal Police Station katuwang ang lokal na gobyerno, Municipal Anti-Drug Abuse Council, Barangay Drug Abuse Councils na dagos nagmapo ang illegal na droga sa banuan kan nasi Roma Kamara ni Surasin Dagos naman na may deklarang drug-cleared municipality ang sinambit ng banuan. Ini ang ginakapayagan ni Police Captain Mark Anthony Credera, OIC Chief of Police kan si Roma Municipal Police Station sa entrevista ka na doble birada kasudmang pagkaaga. Susog kay Credera sa kabilugan na iguaning 22 na barangay ang nasi Roma. Di 6 digdi ang pinagdeklara naman bilang drug-cleared barangays. Sa Rosanagi na drug-cleared barangay, pinagdeklara kan Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing Program. Sa lipot pa sa nang panahon ni na paninirbiyan ni Credera bilang Chief of Police. Mantang naggalaw mga opisyal na sa maadoy na panahon. Sa ropang barangay ang maidideklarang drug-cleared na barangay. Sa ngunyan, nagpapadagosan sa ng kampanya kontra illegal na droga sa paginin man iba-ibang operasyon. Higot nindang ipinapasunod ang sinambit ng kampanya. Urog nang nagpapararani ang kapistahan kan si Roma Kamara ni Sur sa Hunyo 12 asin 13 ngunyan na taon. KM Partido Kakampibo Network News. Ordinansa na nagpapangalan na isang raka na purpose member ang sa iyang ATM o kaya man cash card. Piga papanday na dakan sa Ngulian Bayan ka na San Jose, Camarines Sur. Nilo Oriana sa detalyos kan barata. Tangani na maiwasan ang pagpapasalangra kan mga ATM o cash cards kan mga benepisaryo sin miyembro kang purpose sa Banuanin San Jose, Camarines Sur sarong ordinansa na nagsusugukan ang pagbabawal kay ang pinagpapanday ngunyan kan Sangguniang Bayan kan sa Banuanin San Jose, Camarines Sur sa liderado ni Vice Mayor Biong Panuelos. Katayan subot kini yun na mapugulan ang mga miyembro kan sinambit ng purpose na may sangra ini sa sarong lending institution o bagawan individual na may halangkaw asin paliog na interest rate na naging dalan subot yang pagkakalubugman sa utang kan sarong miyembro kini. Tigon kay Vice Mayor Biong Panuelos ang sinambit ng proposed ordinance ang pinaghurot mismo kan TSWD yung tangani na maibitaran ang pagpaparasalangra kan sa indang ATM o cash cards. Kasaugma pagkatapos kan session regular kan Sangguniang Bayan mismo nag-follow up ang mga taga-DSWD sa opisina kan Vice Alcalde kung sa sigun sa Vice Alcalde ini sa indrama na pinagpapanday para man sa sinambitang katayuhan. Sigun padigdi nakapalaman sa sinambit ng proposed ordinance yuan man tayo na pinalidad sa mabalgar kan na miyembro
kan purpose kay ni kabali naman subot ang pwedeng pagkakatanggal kan sa benepisaryo in kaso mapatunayan na naglapas siya sa ordinansa. Dagdag na bareta sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Ako man si Milo Yana. KM Partido Kakampi mo Network News. Mientras tanto sarong nga babae arestado kan na pinagsararong persa kan CIDG Sinagawa Municipal Police Station ninuli sa paglapas sa Republic Act 7610 tad sa Prado sa detalyos kan barata. Arestado ang sarong babae kan na pinagsarong persa kan CIDG RPO NCR Sinagawa Municipal Police Station sa pamamayo ni Police Major Romeo Ranara, acting Chief of Police, na may kasong paglapas sa Section 10 na Paragraph 8 kan Republic Act 7610 kasudma Hunyo 6, 2024 bandang alas 4:30 ng hapon sa 82 sa Puti Road, Barangay 1767, Caloocan City. Ang inaristan na babae, pigabisto sa alias Natin, 40 anyos sa Daraga, asin residente kan Barangay San Benito, Goa, Camarines Sur. Ang pag-aristar, ini basado sa pag-survey kan warrant of arrest sa ilalim kan criminal case number 2022-6056 sa kasong paglapas sa Section 10 na kan Republic Act 716 na ipinalawas kan korte kan nakalis ng Marso 14, 2022 na may tigrekomenda na piyansa ang korte ng kantidad 80,000 de pesos para sa iyang temporaryong libertad. Ipinaaram sa suspitsado ang dahilan kan sa iyang pagkakasala siring man ang sa iyang mga diretso sa konstitusyonal. Ang sanabit ng arestado dinara sa hipaturakan CIDG RFU National Capital Region para sa magkakanigong disposisyon. Dagdag na barita sa lado lokal para sa Kakampi Network News, dad sa Prado, Kakampi mo. KM Partido Kakampi mo Network News. Sa ultimo niya ito na barata pinag-report ka Departamento ka na saludo DOH Bicol na inabot na sa 417 ang kaso ni Dingue na nairesto sa Rion na Ponenero sundo nga Mayo taon 2024. Sigun sa DOH sa Bicol, masalangkaw ini kumpara sa mga nairegistrong kaso sa parehong mga bulan, kanakalis na taon na 321 lang na kaso nindinggi ang nairehistro. Nairehistro sa Camarines Sur ang may pinakadakulang o pinakadakul na kaso sa numero na 154. Pinagasundan ini kan Camarines Norte na may 98, Katanduanes na iguaning 56, Albay na iguaning 39, Sinansor Sugon iguamanin na 36. Ana probinsya kan Masbate man ang may pinakababang kaso din dinggis sa una uminabot sa nasa 31. Pero di apat ang nagkagaradan sa nasambit na nilang na kung sa induwa digdi ang gikan sa Sorsogon sa Rosa Catanduanes asin sa Rosa probinsya kan na Camarines Sur. Pangapudan paman kan DOH sa Bicol sa publiko na paiwason ang mga lakdang para malabanan ang dinggi arog kan pagdilinig sa kapalibutan. Pagraot sa mga lugar na pwedeng istaran kan mga lamok na konsahin, iyo man na nagiging kausa kan dinggi o nagpaparadakol ni na kaso ng dinggi sa riyon kan kabikulan. KM Partido Kakampi mo Network News. Yan na tabi Kakamping June ang katripunan kan mga barata. Gikan di sa KM Kakampi Partido, ang sedong para barata, Rene Orillosa, Mabalos, good morning. Network News. Kakampi Network News. Alas 6:20. Uwi na sunod mga barata haliban sa BBS FM Naga City kay Barang Taliban si Junel Cuba. Junel! BBS Basta Bareta Sigurado. Salamat Dabi Kakamping June na uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Tiga agad ngunya da asin da pig mamauot na ni Konsyal Badung del Castillo kana siyudad Canaga napapunduhon na ada pagtaunin pinansyal na tabang sa mga atleta gikan sa mga pribadong eskwelahan na makawat sa national asin international competition gikan digdi sa laog Canaga. Aloy nang tigahagad ni Konsyal Badung del Castillo napundo na kan LGU anasambit ng bagay sa pagdul nin tabang pinansyal sa mga atleta na taga-Naga na
yaon sa pribadong eskwelahan sa ibong kan limitadong pundo kan lokal na gobyerno kan syudad Canaga para sa mga parakawat na nagigikan digdi. Sa pahayag kan bagong ISO head na si Hernani Soron, piglinaw kani na obligado mananggad ang syudad ni Naga na magtaon ni na supplementary na tabang pinansyal sa mga parakawat sa laog kan Naga. Dawa na nga ni gikan nini sa sarong pribadong institusyon. Dagdag pa ni Soron na pinag-re-representar kaya kan ISO asin na ini-explikar man kan departamento ang importansya kan pundong itinatao asin kung sisay ang natatawan kani alagad sigun kay Badong del Castillo bakong obligasyon kan Naga kaya dapat punduhon ang nasambit ng bagay. Ang mga estudyante asin mga parakawat na nagigikan sa pribadong sektor na iyo ang nagtataw nin dakulang onra sa mga kawat na pinagpapartisiparan kan Naga intirong nagpipiling-piling sa pahayag na ini ni Badong del Castillo. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, liwat na naman na pipinturahan nin kolora hablon dawani sa mga pedestrian lane digdi sa laog kan Naga. Inaprobaran iyan kan konseyo sa saindang sesyon ang resolusyon matugot sa lokal na gobyerno kan Naga na pinturan ning kolora hablon dawani o rainbow ana mga nagkapirang mga pedestrian lane o balyuan nin mga tao sa laog kan syudad Canaga arog kan kanto kan Elias Angeles Street asin sa laog mismo kan City Hall compound. Magkapirang taon na ining piga sa sabi kan na syudad Canaga sa kada minaabot ang bulan kan Hunyo para man subuot sa pagpapailing kan sa indang suporta sa LGBTQ IA plus sa selebrasyon kan pinagaapod na Pride Month. Asin na ngunya na taon na nadagdagan ang mga pedestrian lane nasa indang kukuluran nin makulor na kulor iyo ang mga pedestrian lane sa laog mismo kan City Hall compound. Piga uyunan ini ni Konsyal Omar Buenafe ninuli man kanda digdi makakaingkaminar subot ini sa publiko nagamiton ang tamang balyuan sa tinampo kapariyukan sa indang kamauutan sa pag-implementar kan anti-jaywalking ordinance sa laog kan syudad Canaga sa masurudod na mga simana. Sa iba pang detalyes kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal, Rinconada area tututukan da kaniya ngunya na tag-uranda. Boyet Padere sa report. Tututukan bako lang kan sa ilang kanya-kanyang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office asin kan Environment Disaster Management and Emergency Response Office. Ang sudad kan Iriga, Baaw, Bato na buwasin pirang banwaan na nasa Rinconada area sa Camarines Sur ngunya na tig-uran huli sa humakan pagbaha. Ang sinambit na mga banwaan ang mga lugar na pigbabao huli sa Baras River asin Lake na nakakasakop sa mga ini sa taho kan mga flood control projects na pinunduhan kan national government. Sigun kay niya Bicol Public Information Officer Maria Cleope Baraero na sinda sa National Irrigation Administration nakabantay man sa nagkapalang projects na igwasinda sa Rinconada area kontrabaha urog na sa Buhi Bato na igwang mga lake. Para sa BBS News, Boyet Pareres. BBS Basta Bareta, sigurado. DNR Bicol nakapagtanom na nin sobra sa 112 milyones na mga kahoy sa irarom kanan Enhanced National Greening Program. Sa report ni Daryl Banyas. Sa report kan Department of Environment and Natural Resources digdi sa Bicol, nag-abot sa sobrang 112 milyon na puunin kahoy ang sa indang naitanom sa Lindungkan Enhanced National Greening Program. Sigon kay Attorney Ronel Supsup, IC Assistant Regional Director for Technical Services, poon kan maipautob ang sinabit ng programa kan taon 2011 sa taon 2023, igwa ng kabilugan na 112,225,525 na mga seedlings nin malailain na klase nin kahoy ang sa indang naitanom sa anom na probinsya kan Rion Bicol. Kabaing ini kana sa
73,147 hektaryas nin kadagaan igdi sa Rion Bicol. Igdi sa probinsya nin Camarines Sur igwang 55,290 hektaryas anatanuman kan sinambit ng ahensya. Pinahayag pa ni Attorney Supsup na 85% subuot sa mga naitanom na kahoy kan sa indang ahensya ang kinakaipuhan na mantinidong buhay. Siring man target ka na ahensya na makapagtanom nin sobrang 3.5 milyon na puunin kahoy ngunya na taon sa nasa 2,113 hektaryas nin daga sa manlailain na runa kan Kabikulan. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BDS, Basta Bareta, sigurado. Kabalikat sa pagtuturo dakulang tabang sa mga kaakian asin para tukdo. Report ni Oka Isminda. Oka. Pinagkumpirmar ni Mr. Luis Marasigan, Principal kan Tabuco Central School, na dakulang tabang sa mga kaakian siring man sa mga paratukdo. Nasambitan ng appeal, ning huli naman sa magiging inspirado subot ang mga teacher sa pagtukdo maging ang mga estudyante subot matatabangan asin mapupukusan kan mga paratukdo sa nasambitan ng bill. Ning huli ta inisubot ang dakulang tabang sa nasampitan ng mga paratukdo. Ining kabalikat sa pagtuturo dakulang bagay as ini ang magiging rason tanganing mas maging halangkaw ang academic performance kan mga aki. Pag magayon ang instructional materials, magiging mas effective ang mga teachers na magtukdo. As in mas maresulta ini ning mas halangkaw na academic performance kang mga aki. Na ini man talaga ang hagad kang DepEd, kang mga magurang na ang sa indang mga aki mas maging maray. So dakulang bagay po ini So pag nagkaigwan ni mga assessment, nagigibuhon bako lang local assessment, maging itong mga international assessment, itong mga teachers na nagkaigwaning enough preparation sa tabang kay itong budget na pigdagdag, mas makakatabang sila na magtao sila ng mas gulping mga practice test review. Partiyan ka naging pahayag ni Principal Luis Marasigan kan Tabuco Central School. Para sa Kakampi Network News, Oscar Isminda, Basta Bareta, sigurado. BDS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, binisita ni Lieutenant General Facundo Palafox, Commander kan Southern Luzon Command, ang 9th Civil Military Operation Battalion sa kampo kan 9 Infantry Division kan Philippine Army. Nakipag-ulay kay Brigadier General Aimee E. Abawag, ang Assistant Division Commander kan 9th Infantry Division, asin sa iba pang opisyal kung sa inginibo ang series kan diskusyon asin aktibidad na may katuyuhan na mas pang mapakusog ang moral asin camaraderie kan mga miyembros kan 9 Infantry Division kan Philippine Army. Ipigpahayag ni Captain Michelle Istaris, ang Acting Operation Officer, na may pagkasabot sa presenting operational landscape asin outlining strategic priorities sa ibong kaniya saro sa highlight kan pagbisita ni Lieutenant General Palafox. Iyo ang pagtao nin inspirasyon sa mga personalis kan kaagabay o kaagapay batalyon. Nagpahayag naman nin pasasalamat si Lieutenant Colonel Genevieve Danyas kada ini makaulay si Lieutenant General Palafox sa pagbisita kani asin sa pagheras nin kaaraman sa saindang grupong batalyon. Iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Ana mga jóvenes ngunya naging agresibo asin emosyonal. Mental health coordinator sa Laogan Siyudad Canaga Padagos Manda sa pagtaunin ayuda. Nanutaran kaya ni Magno Reyes ang mental health nurse coordinator sa Laogan Naga City Health ang pagiging agresibo asin emosyonal ngunyan kan mga jóvenes sa Laogan Siyudad Canaga. Arog na lang subuot kan nangyari sa sarong estudyante na piniling bawion ang sa indang
sa diri nga buhay. Sigun Reyes, ninhuli kan subot ini kanda psychological distress asin ada sinasabi nga nakakaapektar sa buot digdi iyo ada magdamlaga na pagkawat asin pagdalanin kung ano-ano resulta ka na kakulangan sa pagturog siring man anda ipagkakaintindi ka na magurang sa saindang mga aki kadaklan sa buot sa mga jóvenes imbis na magrani sa mga magurang o sa mga professional mas pinapiling magrani sa kapwa ninda joven na minsan imbis na makatabang mas nagiging rebelde pa subuot ang mga di dagdag pa man ni Reyes importanteng magkaigwaning pagtatarabangan ang mga eskwelahan siring man ada mga barangay sa pagtukar sa issue na ini orog na tadaiman da subot ini natatawanin magkakarigong atensyon kanda liderato orog na sa barangay asin ka nagkapirang mga magurang. Yan tabi kakamping June ang mga bareta gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampimon Network News Jonel Cuba basta bareta sigura. BBS Basta Bareta sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Junel, and sa BBS FM sa mga bareta. At yan matugang sa pag-abot ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang magiging killing station sa full live coverage ang BBS FM. Pag-ibaran po dyan ang DWEB FM, ang KM Kakampi sa linggo na sa partido. Asing kita mismo matabang sa coverage dyan sa Forte Sports Center sa Capitol Complex at yan pong at yan lang sa pag-abot kan grupo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At yan sa mga ultimong bareta, mabalik kami! Kakampi Network News. Network News. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kaga sa mga ultimong bareta niya tungkol dyan sa lado lokal. Matapos ang haros 45 taon na paghalat, marireceive na kansarong pamilya gikan sa Banuan kang Kalaban Camarines Sur ang titulo kandaga na halindang piga o okupar. Ini katakod kang gigibon na region-wide land title mass distribution at dyan sa Forte Camsur Sports Center sa Capitol Complex kung saan mismo mapakinutan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. asin ni DAR Secretary Conrado Estrella ang pagbariwas kan sinambit na mga titulo sa mga agrarian reform beneficiaries sa bakulan sa Camarines Sur kundi gikan sa iba pang parte kan na kabikulan na pagaraman. Na excited na si Mrs. Francia Acero kan Barangay Puro, Kalaban Camarines Sur na marsibi ang halinang pigaparahalat na titulo. Matandaan ang mister ni Acero na si Lazaro Acero ang binawian ng buhay. Nakabali sa nagparahalat 8 taon na nakalihis para sa idang 0.655 o 6,575 hektaryang daga na namumugtak dyan sa Puro, Kalaman, Camarines Sur. Mientras tanto, sa pag-abot ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kaya na ipapangharang ko opisyal kan Gobyerno Nasyonal, piginaw man na kulang-kulang sa 2,000 na mga land titles ang ibabariwas sa probinsya kan Camarines Sur kan mga benepisyaryo halis sa marabibang parte kan Kabikulan. Sa probinsya kan Camarines Sur na pigbabanga sa duwang opisina kan DAR na pagaraman na sa District 2 may 357 agrarian reform beneficiaries ang makakaresibi kan sinabit na mga titulo nin daga. Sinuportahan ni Congressman Elry Villafuerte ang proposed to the Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na nagos ng idiskwalipikar asing kasuhan ng mga kandidato na magamit ng mga AI asin deepfake technology sa papabuto na 2025 midterm election. Uyon si Congressman Elry Villafuerte sa sinabi ni Garcia
na posibleng abusuhon ang bagong teknolohiyang ini para sa fraudulent misrepresentation ka mga kandidato sa kampanya. Katakot kaya nagapinarpa si Congressman El Rey kay Chairman Garcia, rikasan ang plano kani na maglaog sa Memorandum of Agreements sa marabibang online platforms na kaning marikas na mahanap asin matanggal ang mga deepfake contents. Ginagamit na subot ang mga AI tools, arog kang image generators, asin voice cloning software sa marabibang parte kang kinabahan tanganing mairani ang mga kandidato sa mga botante. Pero pwede man subot abusuhon ang paggamit kaning tanganing rauton ang imahen kan sarong kandidato. Mientras tanto, sinabi pa ni Congressman Elry Villaferte na kabali sa mga prominenteng biktima kang AI-generated misinformation o deception sinda American President Joseph Biden, asin ang pigribayang kaning si Donald Trump, Ukraine President Volodymyr Zelensky, asin baging si Pope Francis. Mientras tanto, sa sarap ng bareta niya tungo niyan, mao-preser ng ngunya na school year ang Camarines National High School ning Pre-Baccalaureate Maritime Specialization Program. Ana sinabit ng programa mabukas para sa mga malaog sa grade 11 student na nakapasar sa screening para sa Science, Technology, Engineering, Patinawan, Mathematics strand. Ang Pre-Baccalaureate Maritime Specialization sarong modified program para sa Science, Technology, Engineering asin Mathematics strand sa Irarum-Can academic track. Ang sinabit ng specialization kumpuesto ning anom na specialized subject kang STEAM strand kung saan ang mga matatada asin ang tulo riribayan nin maritime related subjects na katuyuhan kani maingganyan ang mga senior high school graduates na maipursigian sa ilang maritime higher education asin na makaproduce ni mga seafarers. Ang sinambit ng strand mapokus sa mga basic asin core competencies sa natangani ang mga senior high school student madagdagan asin ang pagkanod sa mga planong trabaho na sa ilang laugan oras na sinda makagraduar nin koleyo. Mientras tanto mga tugang, sa sarupang bareta ko dyan sa lado nasyonal, nadagdagan pa ng 11,325 ang nagparistrong individual sa Philippine Identification System sa kan bulan na Mayo ngayon na taon, sabi kan Philippine Statistic Authority sa probinsya kan Camarines Sur. Ninuli kini ang kabiluganan na kapagristro sa PhilSys sa Camarines Sur sumirikat na sa 1,535,472. Ang ahensya paragos sa pagmaigot tanganing makarehistro ang mga daipa-rehistradong populasyon sa probinsya kan Camarines Sur sa paikan silang PhilSys Mobile Registration asin bayong untok na koordinasyon sa mga partner agency para sa silambit ng programa. Balita sa luwas kang Pilipinas kunyan. Tinamaan ng airstrike kang Israel ang sarong eskwelahan kang United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees sa refugee camp sa Central Gaza. Kung sa 27 persona ang binawian ng buhay, nasabit ang eskwelahan sa Gaza, nagsisirbing shelter kang ginatos na individual na na-displace. Sigun man sa Israeli Defense Forces, piglansar ninda nasabit ang pag-atake sa yun school na nagtatago sa Hamas compound, bagay na pigdigaran man kan Hamas. Nagruro kayo ngunyan ang Bicolanong si Albert Jose Amaro II kan masikwat kari ang bronze medal sa swimming competitions kan 13th Asian Schools Games duman sa Danang, Vietnam. Naurasan si Amaro, pambatok kang San Beda University na tubong Naga City ning 25.45 seconds. Bastanti na para masiguro ang podium finish sa boys 50 meters butterfly. Nagibabaw mo sa nasabit ang event si Master Genesia kang Indonesia. Mientras tantong nag-ikinawa
ang Pilipino man o ang kababayan gani sa Indonesia na si Yusuf Jason Donovan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Yan ang mga bareta sa Kakampi Network News. Kunyang pong Biyernes, Hunyo 7, taon 2024, mga bareta na tabayaran sa mga Kakamping Radyo. Sa pangarap po kang bilog na puwersa, kan Kakampi Network News na kaibahan niya itong kunya na pag-aaga. Kita po babalik sa Lunes. At sa aga po ang tabayaran Sabado, ang mga programa dyan sa BBS FM. Kabali po ang programa ang Promado Servisyo simulcast manggiraray sa mga Kakamping Radyo. Kaibaran ko si Ken Palmasanado, teknikal. Ako po si Jun Bernas, babalos kasi ng pagantabay. At yan, ang tabayaran po ang coverage ng mga Kakamping Radyo sa pag-abot ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ikatulong pagkakataon, tigdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Happy weekend! Thank you! Good morning! Kakampi Network News. Network News. BBS. BBS. BBS.